Ali. Ali. Good morning, everyone. We'll start po in 2 minutes. Tempa natin yung iba. Pa ba si sir? Okay, so I think pwede na tayo mag-start. So once again, good morning, everyone. So this marks week number 12 ng ating study ng differential calculus. So last week, we talked about the applications of the derivatives in dealing with extrema, either maximum or minimum, and we make use of the first derivative test para alamin ang mga tinatawag nating critical numbers. At sa pag-determine natin ng critical numbers, it can also give you, kung i-consider niyo yung mga neighbor niya, kung saan siya increasing at saan siya decreasing. Tama ba? Hanggang doon tayo nakaabot last week. Okay. So, may isa pa pong concept na pwede niyong masabi by comparing yung mga tinatawag nating critical points at saan siya may relative maximum o minimum. So, in the module, okay, share natin. Yan, meron pa po tayong isa pang term na tinatawag na stationary point. So, kailan po siya masasabing stationary? Okay. Okay, kita na po, class. So, in general, na-define natin ang critical point basta't yung ating number na makukuha is in the domain. Yan ha, yan ang isa. Second, kapag may horizontal tangent line. So, dyan, ang derivative f prime ay 0. Or, ang f prime does not exist or undefined. So, that means hindi siya differentiable dahil vertical ang tangent line doon. Vertical ang line doon. Now, doon sa dalawang derivative na yon,
ang ang situation na may horizontal tangent line, yun yung f prime ay 0. Ay, sir. That's the only time that the critical point can be called a stationary point. Okay. So, dun sa ang derivative ay magbibigay sa atin ng sagot na 0, yun ay yung critical point, pwede nyo ring tawaging stationary point at pwede ring mga relative max or relative mean. Okay. Oh, now, if we are to compare, for example, this function, yan, itong mga to, yan. You have here a concave down. Oh, nag-increase muna bago nag-decrease. So, yung sa pagitan nila, may critical point. Dahil ang derivative nito ay 0. Yan. So, ang f prime dito ay 0. At dahil ang f prime dito ay 0, yung critical point na yon, pwede mo rin tawaging stationary point. And because nagsimula ka sa increasing, tapos nag-decreasing, pwede mo rin siyang tawaging relative maximum. So, ang point na ito can be called critical, stationary, and relative max. Gets nyo, class? Oh, may mga concepts tayo ganyan, ha? Kasama yan sa i-analyze niyo pagdating ng inyong quiz. Oh, pangalawang situation. Oh, ito yung situation na hindi concave, kundi may cusp. O, tandaan nyo yung sinabi ko sa inyo, kapag may CUSP. Oh. So, dito, pa-vertical ang line. So, dito, ang F prime niya ay does not exist. O, DNE. O, so, therefore, pwede mo pa rin siyang tawaging critical, but you cannot call it stationary. But, maximum pa din siya. Kasi, as you can see, dito, increasing pa rin naman ang tangent, tapos naging decreasing. So, relative max pa din. Pero di mo na siya pwedeng tawaging stationary kasi ang definition ng stationary, dapat ang f prime ay 0. Okay, guess nyo, class, ang distinction ng dalawang yon. Both are called critical, both are relative max, but one is stationary, the other one is not. Guess nyo? 0, 1. Okay, let's go to the next two. Oh. So here, in the third graph, ang f prime nito ay 0. Kasi horizontal ang tangent. Ngayon, so critical siya. Dahil ang f prime ay 0, stationary siya. But because ang behavior niya ay, ang left side niya ay pa-decrease, ang right side niya ay pa-increase, so it is a minimum naman. Now, for this one, ang tawag naman dito ay may corner, parang absolute value function. Pag may corner, katulad ng sa cusp, ang derivative nito ay hindi horizontal. Parang pa-vertical ito. So, ang f prime nito does not exist. So, kaya, critical pa rin siya, but not stationary. At bakit minimum? Kasi ang slope nito ay pababa, decrease, tapos biglang nag-increase. So, kaya minimum. Okay? Now, maliwanag po ba yung distinctions ng dalawang yon?
So parang in summary doon, okay, pag ang derivative ay 0 or DNE, they are both called critical point, but not automatically stationary. You can only say stationary if the prime is 0. Now, the next set ng critical points pa rin. Okay, so may horizontal tangent pa din. So here, ang F prime ay 0. Horizontal pa rin ang tangent line. So critical pa rin siya, stationary pa rin siya, but yan, dahil ang unang slope ay positive, pa-increase. Ang pangalawang slope pa-increase din. So hindi nagpalit. O yan, tatawagin mo siyang inflection point. At hindi mo siya pwedeng i-considered na extremum. It's neither maximum nor minimum. So, ang tawag, inflection point. The same is true with the next graph. Ang F prime nito is also 0 dahil may horizontal tangent line. So, it's critical, it is stationary, but it's neither maximum nor minimum. So, it is called an inflection point. For the third, ang F prime nito, dahil vertical ang line, ang F prime nito does not exist or undefined, DNE. So, it is critical, but it is not stationary. It's not maximum or minimum because pa-increase, then pa-increase din. So, it's called an inflection point din. And for the last, ang F prime din nito ay does not exist. So, it's not stationary. And because hindi nagbago ng behavior ang slope, ang isa down, negative. Ang isa down din, negative. Parehas. So, it's not maximum nor minimum. It's called an inflection point. Okay? So, yan po ang mga classification ng mga terms. All of them are called critical. No? But, how do you classify critical points? So, it could be stationary, relative max, relative mean, or point of inflection. Okay. Now, so doon sa point of inflection, yan. So, magkakaroon tayo ngayon doon ng bagong paraan para natin ma-determine saan ba usually may point of inflection. Yan. So, gagamitin natin ang second derivative test. At sa pamamagitan din nito, aside from points of inflection, pwede nyong ma-describe ang concavity. Concavity represents the behavior or the shape of the graph o tinatawag na direction of curvature. Is it, there are two types, concave upward or concave downward. So, kailan nyo masasabing concave upward? Kapag ang tangent line ay nag-increase ng slopes on the interval. At magiging down if decreasing ang slope. So, dito, ang una, nag-decrease ang slope bago nag-increase ang shape ng curvature, concave upward. Decrease, increase. At itong point na ito sa ilalim, may horizontal tangent, it's relative minimum. So kapag may concave upward, may relative minimum.
At the second graph, concave down. Doon naman, positive muna ang slope, biglang naging negative. At sa pagitan nila, may relative max. Yan. So, at para natin mathematically makompute yun, gagamit kayo ng second derivative, f double prime. Okay, so ito naman po ang ating magiging basis. Ayan. Kapag po ang second derivative, f double prime, ay greater than 0. So, another meaning of that, positive po ang value niya, concave upward. So, ito po ang ating hitsura kanina na ito. Yan. Di ang una po ninyo makukompute ay f prime. Pag nag-f double prime kayo at ang naging answer ay negative, so positive, concave upward. Kapag nag-negative, concave downward naman. Yan po yung gamit ng second derivative test. So ito, negative kasi less than 0, concave down. So we can actually determine. So halimbawa, let us illustrate this. Saang part ng graph concave up and concave down. So interval uli. So halimbawa, meron tayong parabola x squared minus 4x plus 5. So, kailangan nyo ng second derivative para ma-describe ang concavity. So, syempre, dadaan ka muna sa first derivative, f prime. So, power rule, 2x minus 4. Then, second derivative, so isa pa uling beses. So, 2x is 2. Ang negative 4, 0 na. Since you get positive 2, and positive 2 is greater than 0. So, ano class? Concave up, concave down. Concave upward, tama. It's a concave upward. So, saan? Kunin nyo muna ano yung x na magbibigay ng concave upward. Anong interval? So, kukunin nyo muna uli ang critical number. Ang critical number, sa first derivative nyo kukunin. At dahil wala naman itong denominator, yung equal 0 ang inyong gagamitin. So, 2x minus 4 is 0. Solving for x. So, pwede nyo i-transpose ang 4, then divide both side by 2. So, 4 over 2 is 2. So, the critical number is 2. Ngayon, tingnan natin left side ng 2. Pa-increase ba o pa-decrease? Halimbawa ng mababa sa 2, 1. So, here, kapag 1 ang sinulat mo, ang ginamit mo, this will become negative. So, pa-decrease. Kaya ganyan, sa less than 2. Sa more than 2 naman, halimbawa 3, so this will be naman positive. So, ganyan. So, kaya sa number 2, may, yan. So, bali ay concave upward ito. Yan, dahil positive ang second derivative. At ito ay relative minimum. At doon kasi ay may horizontal tangent kasi ang derivative ay equal 0. So, ito yung summary ng description or behavior ng graph. So, sa less than 2, negative ba nakuha nating slope? Decreasing. Yan. So, kaya pa-concave upward doon. Sa equals sa 2, yan, may relative minimum. So, pa-concave upward. At sa greater than 2, pa-increase na siya. Okay, pa-concave upward.
So all in all, concave upward ang behavior niya. Yan. So ito yung pinaka-graphs niya. So bukod sa increasing, decreasing, maximum, minimum, it can also describe concavity. Now, paano class kapag yan, kapag nakakita kayo ng point na critical pero hindi po parehas ng description ng concave. So parang naunang part sa left niya nag-concave down, tapos sa right side niya nag-concave up. So hindi mo masasabing concave upward all in all. And because of that, you cannot call this minimum nor maximum. So it's called an inflection point or point of inflection. The same is true when the graph behavior is started with concave up, then biglang nag-concave down. Yan. So you can also call it inflection point. Okay, so at paano natin malalaman yung value ng point na yan? So gagamit tayo uli ng second derivative. At doon, saktong zero ang value niyan. F, yan, kapag nagsaktong ang F double prime ay nagsaktong zero is it's neither negative nor positive. So point of inflection. Kanina kasi, concave downward, ang F prime nito negative. Concave up, ang F prime nito, double prime nito, positive. Sa inflection point, 0. So, pati dito sa kabila. Okay, so let's have an example of finding the inflection points. That we can determine, ayan. So, ito na ngayon yung second derivative, ano? So, if sa tatlong situation, lahat ng F prime nila, lahat ay 0. But when you get the F double prime at positive, it's relative minimum. Because pag negative ang F double prime, concave upward, kaya minimum ang tawag. Sa F double prime naman na less than 0, it's concave downward, kaya maximum naman ang tawag po sa point na yon. At doon sa neither, sa ang F double prime ay neither positive nor negative. So, ibig sabihin, nag-concave down, then nag-concave up. So, point of inflection ang tawag. Yan. So, yan po yung summary ng tinatawag nating second derivative test. Ayan. Okay? So, punta po tayo sa mga examples na nandoon sa mga videos sa inyong classroom using second derivative test. Okay, unahin natin ang paggamit niya, pagkuha ng points of inflection. Okay, kita na po? Ayan. So, first, the second derivative can be used to describe concavity. So, kapag po ang ating function ay kinuhanan nyo ng first derivative at increasing po siya, ibig sabihin positive po, then ang atin pong graph ay concave upward.
Pag negative naman, concave downward. So kapag neither, yan, kapag nagkaroon ng change ng concavity, nagsimula sa concave down, then nag-concave up, or baliktad, we call it inflection point or point of inflection. So, kahit alin po doon ang gamitin ninyo. Yan. At para po natin i-measure ito, ay gagamit tayo ng second derivative. Okay. Let's have an example. Given the function, find all the interval that the graph is concave upward and all the interval that the graph is concave downward, and if any, meron bang inflection points ito. Yan. So kahit hindi natin kita po ang graph ng x to the 4 minus 4x cubed, ay pwede po natin gamitin ang second derivative para i-describe on concavity at saka ang inflection points. Siyempre, dadaan muna tayo sa first derivative para makuha ang critical numbers. H prime muna. By power rule, this is 4x cubed minus 12x squared. And then second derivative, it's 12x squared minus 24x. So, dito sa second, paano nyo malalaman anong mga x value na magpapasiro nito? Yan. So, una, i-equate nyo sa 0. By factoring, ang common ay 12x. And then the other factor will be, ang tira ay x minus 2. Equals nyo sa 0. So, there are two x values. Yan, 12x equals 0. So, x is 0 at sa x minus 2 is 2. So, ito po ay critical points natin. Ngayon, i-test natin. Sa number line, 0 at 2. Isip ka ng number na mababa sa 0 at kunin mo ang h double prime. So kapag h double prime ang iyong i-describe, concavity. Pag h prime, increasing, decreasing. Yung last meeting natin. Ngayon, dahil h double prime ang i-describe mo, dito ka sa factors ng h double prime magbe-base. So, sa lahat ng value ng x na less than 0, bawa, negative 1, edi ito ay negative, ito ring isang factor, negative din. So, both are negative. So, negative times negative, anong sagot? Negative times negative. Anybody? Sagot naman. Positive po. Positive. So, positive ang behavior dito sa less than 0. How about doon sa between 0 and 2? Halimbawa, number 1. So, dito sa 12x, positive siya. Sa x minus 2, negative siya. So, what is positive times negative naman? Ano naman ang behavior dito? Plus o minus? Negative po. Negative naman. Okay. How about more than 2? Halimbawa, 3. So, sa 12x, positive. Sa x minus 2, positive din. What is positive times positive? Positive po. Positive po. Ayan. So, na-describe natin ang behavior ng h double prime. Anong sabi natin kanina? Kapag ang second derivative ay positive, so sa interval na ito, may concave upward. Yan. Sa negative naman, concave downward. At sa dulo, upward uli.
So kaya pag sinum up ninyo, ano ang all interval na concave up? So union ng negative infinity hanggang 0, hindi kasama ang 0. And yan, union to positive infinity. At concave, so CC daw naman in between 0 and 2. At dito class, meron bang point of inflection? Positive ito, naging negative. So dito sa point na ito, 0 and 2, okay, they are both point of inflection. So paano niyo makukuha ang ano ang kapartner ng x na 0? Pag sinubstitute sa original, h, 0 to the 4, 0, minus 4 times 0, 0. So nasa origin. And another point is when x is 2, ano ang y? 2 to the 4 minus 4 times 2 cube. Pag kinalculate nyo, anong sagot? Pakisulat sa chat box. Pakisulat sa chat box. Anong value ng y? Dito sa original ha, sa original ninyo isa-substitute. 2 to the 4 minus 4 times 2 cube. Sanayin po ang paggamit ng calcu, mga O1. So, sa origin, 0, 0, at saka sa 2, negative 16. Yan. So, doon may inflection points. Okay? So, yan po ang gamit ng second derivative test. Okay. Another, pwede nyo rin, kung gusto ninyo, ay gamitin ang second derivative test para alamin kung may maximum o may minimum ang points. Kahapon o last meeting, ginamit natin ay first derivative lamang. Ngayon, pwede nyo rin daw gamitin ang second derivative kung gusto nyong alamin relative max or relative min. At ito pong sunod na video ang pwede ninyong pagbasihan. Okay, class? Ayan, nakikita nyo na po. This is another way of telling kung relative or local minimum or local maximum. Una, kailangan nyo nakuha nyo muna ang f prime niya ay 0. At nung kinuha ninyo ang second derivative, tapos yung critical points na nasolve ninyo sa una, sa f prime, nung isinubstitute nyo sa f double prime, nag-positive ang sagot, local minimum. Dahil may concave upward doon. At kapag naman ang naging sagot ng f double prime ninyo ay negative, so less than 0, may concave down naman yun, so kaya maximum po. At kapag saktong ang f double prime ay 0, inconclusive. So no conclusion kung maximum o minimum kasi
Ang tawag natin, anong tawag sa point na ang f double prime ay saktong 0? Hindi siya maximum, hindi siya minimum. Anong tawag natin? Dito sa pangatlo. Hello? 01. Anybody could answer? What do you call the points that is neither maximum nor minimum? Inflection point. Okay, the inflection point or the point of inflection. Ayan. Okay. So ngayon, let us use second derivative to tell maximum or minimum. Ayan. So alamin natin daw. Ayan. So pwede pong may trigo na given. Ayan. So if the function is a combination of algebra and trigo, square root of 3, so hindi kasama yung x sa naka-square root, minus 2 sine x. Find the f, to find whether the f has a local minimum, local maximum, or neither sa value na x na pi over 6. So una, kunin nyo ang f prime. So copy the constant, square root of 3. Derivative ni x is 1. Minus 2, derivative ni sine is cosine. Then, i-substitute natin ang pi over 6 na x. Pwede pong mag-calculate. Okay, ano nga uli ang pi over 6 sa degrees? Kasi ang dami sa inyo noong midterm, hindi marunong Hindi marunong. Hanggang ngayon, college na kayo, hindi nyo pa alam paano kino-convert ito sa degrees at para yun ang ikakalcule nyo. Ang ginawa ng iba sa inyo ay talagang literal, yung pi, yung 3.14 ang itinipe sa calculator ay mali. Anybody? Cassandra Onda. Parang ikaw ay isa sa mali ang sagot mo last time. Miss Cassandra, ano ang degrees ng pi over 6? Miss Cassandra Onda. Wait lang po, sir. Bakit? Ano ginagawa mo at nagpapa-wait ka? Are you busy with other things? Ikaw na lang, Blessy Grace. What's the degrees of pi over 6? 30 degrees po. Okay, it's 30 degrees. So, kaya pag ginamit nyo ang calcule nyo, pag sinubstitute nyo ang cosine 30, anong sagot? It's 0.866 or sa ating eksaktong value ay square root of 3 divided by 2 or 0.866 sa decimal. So, multiply the 0.866 ng 2 o yung square root of 3 over 2. Cancel ang 2, the square root of 3. May square root of 3 ka sa unahan. So, this will give you a value of 0. So, anong sabi natin sa f prime? Kapag nag-0, ang value ng x ay pwede niyong i-considered na critical point. Yan, napatunayan natin, critical point siya. Ngayon, paano nyo malalaman kung ang critical point na ito ay ang local minimum, local maximum, or neither? Dahil point of inflection. So, you need second derivative. So, i-derivative mo pa ng isang beses ito. So, ang square root of 3, magsi-0 na. Dahil constant po siya. At ang tira mo na lang ay negative 2. Derivative ng cosine ay negative sine. So, all in all, positive 2 sine x po. Then, i-test mo nga yung ating x value na pi over 6. Sabi mo, 30 degrees. So, ano naman ang sine ng 30 degrees? Kahit walang calculate, dapat alam nyo na yan.
O Renz, Benedicto, anong sagot mo? Sine ng 30. Mr. Renz. Hello, Mr. Renz. Hello po, sir. Ang 2 sin 30 po ay 1 po. Kasi 1 half. Ang sine 30 muna ang tanong ko. Sin 30 po ay 1 half. Ayan, ang sine 30 ay 1/2. So, multiply by 2. Anong overall, Renz? 1 po. Okay, that's 1. So, ang f double prime, ang nakuha natin ay positive 1. And because it is greater than 0, what's our conclusion? Is the point a local minimum, a local maximum, o neither? Anong sagot mo? Natalie. Natalie. Boragay. Sir, pakiulit po ng question po. Ang tanong ay local minimum, local maximum, or neither? Dahil nakuha natin ang f double prime ay greater than 0. Positive kasi ang 1. Ano ang conclusions mo? To answer the question, tell whether it is local minimum, local maximum, or neither. Local minimum po. Okay, local minimum because ito ay magiging concave upward kasi dito, so kaya may local minimum. Ayan. Yes nyo? Okay, so that's how you use second derivative test. Next. Another pong gamit ng is sa pagkuha ng inflection points. Okay, another application. Okay, na po, class. Discuss the concavity. Okay, parang nasagutan na natin ito kanina. X to the 4. Yung ang sagot ay 2. Yan. So, atin lang siyang tingnan sa graph. Yan. So, ito ang naging graph class yung kaninang diniscuss. Di ba kanina kinuha natin ang first derivative ng x to the 4, 4x cubed, then ito ay 12x squared. Tapos from that, kinuha natin ang second derivative, 12x squared and 24x. At pinactoring natin siya. At doon ay nakakuha tayo ng dalawang critical value. Ang x ay 0 at ang x ay 2. Nag-number line tayo. So, ating kinuha ang mga less than 0. At nakita natin na ang h double prime doon ay ang f double prime doon or h double prime ay positive. So, concave upward doon. At sa 0 to 2, negative, concave down.
at sa more than 2 ay concave up uli. So kaya tingnan ninyo class ang graph. So sa x-axis, ang mga numbers na critical ay 0 at saka ang origin at saka ang 2. No, 'di ba? 2 and ano ba 'yun? -16 ang nakuha ninyo. Din eh. Yun yung point of inflection. So bale, itong yung kulay red na ito, yan ang first derivative. Cubic. Yung kulay blue, yun yung second, yun yung original. So kaya dito class sa origin, so meron diyang point of inflection. Dahil nag-change ang graph ng yung kulay blue from concave up, nag-concave down. At sa value naman dito, yan, sa 2 and -16 ay nag-concave down tapos nag-concave up. Yan. So kaya point of inflection ang tawag. At gagamitin po natin siya sa pag-graph. Okay, maliwanag po ba yun, class? Ang paggamit ng second derivative test. So this is actually very important in the study of curve tracing. Yan. So kaya sa ating gagawing pagpa-plot, yan. So dito na natin matututunan paano mag-graph ng mga algebraic function, paano mag-graph ng mga trigonometric function in general, as well as logarithmic and exponential function. So yung natutunan natin simula doon sa extrema, critical points, increasing, decreasing, hanggang dito sa second derivative test na concave upward, concave downward, point of inflection. So pagsasama-samahin na natin sila para ma-describe ninyong mabuti ang graph ng function. At kung makakuha kayo ng mga 2 o 3 points, hindi po basta lang connect the dots. Dapat aalamin niyo po kung paano ang concavity. Pa-increase ba, pa-decrease ba ang slope? Ayan. At critical points ba yon? Maximum ba yon? Minimum ba yon? Or point of inflection ba yung points na yon? So yan po ang magiging gamit ng ating magiging derivative. So para bigyan tayo ng background info ng pag-graph. Ayan. So let's have balikan natin po yung copy doon sa inyong module.
Ayan. So, given the function 3x to the fifth minus 5x cubed. O, paano daw ninyo gagamitin ang mga info na nakuha ninyo sa extrema gamit ang second derivative test to sketch the graph of the function. So, hindi nyo kailangan ditong gumawa ng mahabang table ng x and y. Yan. So, you just need important points. At ito yung mga tinatawag na critical points. So, first, given the function, i-derivative mo siya ng first, f prime. So, power rule, 15x to the 4. Ang second term, 15x squared. Then, isa-second derivative mo ito. So, 60x cubed minus 30x. Yan. Now, where will you get the critical points? O, syempre, sa first derivative. Iseset nyo siya sa 0. So, therefore, the 15x to the 4 minus 15x squared siya ang 0. By factoring, common nila 15x squared, then ang tira, x squared minus 1. So, from here, tatlong x ang makukuha mo. Sa unang factor, 15x squared, 0 ang sagot. Sa pangalawang factor, yung x squared minus 1, pag pinactor mo yun, x plus 1, x minus 1, dalawang x ang makukuha mo doon. Ang isa negative 1, ang isa positive 1. So, tatlo ngayon ang critical points natin. Okay, again, bago nyo i-conclude na critical nga po ito, kasali ba siya sa domain ng original? Since wala namang denominator ang original function, so all real number naman ang kanyang domain, kaya po, okay, included po itong tatlong ito. So parang kung sa exam ninyo ay which of the following is not a critical point. So maring may choices kayo na hindi itong tatlong ito. Di yun ang sagot ninyo dahil may except. Okay, so ito po ang critical points. Ngayon, di yan ay mga extrema. Paano nyo malalaman kung alin dito ang maximum at minimum? O pwede kayong gamitin nyo na aring second derivative f double prime. O unahin nyo ang 0. Pag sinubstitute nyo ang 0 dito, anong makukuha nyong sagot? O, pasulat sa chat box. 60x cubed minus 30x. Pag sinubstitute mo ang 0, ano makukuhang value na f double prime? Ano ang magiging f double prime? Densil. Calculate mo naman. Densil, Nicolo, Cruzat. Okay, 0. Kapag ang f double prime ay 0, anong conclusion mo doon, Densil? Okay, inflection points ang when x is 0. Paano mo malalaman ang kapartner ng 0? Yung y coordinate niya. Isa-substitute mo siya sa original. 3 times 0 to the fifth minus 5, 0 cubed, 0 pa din. Ano? So, origin, may point of inflection. Okay, how about kapag ang x ay negative 1? Anong value ng f double prime? Ikaw naman, Mark, Joannes, Javier. Negative 1 po.
Graphing. Oh, so ano? Negative 1. Negative 1 din ang F double prime. So therefore, ang sagot natin ay sure ka na negative 1? Sa F double prime mo isa-substitute, Mark Joannes. 60 times negative 1 cube. O, edi negative 60 yun. Negative 90 po. O, negative minus 30 times negative 1. Magpa-positive 30. O, kagulo mo, Mark. Negatives. Parang hindi ka marunong mag-calculate, ano? Negative 30 po. O, yan ang sinasabi ko sa inyo na di kayo dapat basta lang nanonood, ha? Gagawa kayo ng paraan para ma-experience yung gumamit ng calculator. O ulit, Mark Joannes. Pamali-mali ang sagot mo eh. Negative 30 po. O, negative 30. O, anong conclusion mo kapag negative ang F double prime? O, siya ba ay relative or local minimum or relative or local maximum? Maximum po. O, dahil concave, downward. Ano? So, pa-maximum. Okay, next. Ano yung kapartner ng negative 1 na yun? So, balikan mo ang original, doon mo i-substitute para makuha mo ang y value niya. O, ikaw naman, ano? Charis Ramos. O, kung negative 1 ang x, ano ang y? I-substitute mo sa original f of x. Charis. Four po. Positive. Oh, dahil ari ay magiging Negative ano? 8 po, sir. Oh, tingnan mo. Pabago-bago ka eh. Oh, i-finalize mo nga ng maayos. Oh, Charis. Oh, 3 times negative 1 to the fifth. Oh, add power yon. So, retain ang negative 1. Di negative 3 na to. Minus 5. Negative 1 cube. Negative 1 pa din. Times negative 5. Di kay plus 5 ito. Oh, negative 3 plus 5 ay 8. Ay, Panginoong ko, Charis. 2 po, sir. 2. Oh, tingnan mo. Oh. Ay marigang ang engineer ay pamali-mali ng pagkakalculator. Aba? Ikaw gay nagamit, Charis? O nanguhula ka laang? Nagamit po, sir. Oh, ay bakit? Hindi ka marunong? Ay, sus ko po. Oh. Ay magpa-practice, Miss Charis, ha? Yes Ay po. kaya sa yung result ng quiz at saka ng midterm medyo not so good ang results mo because of that problem that you don't practice to use a calculus. Hindi yan calculus, Charis, ha? Oh, and I am talking also to the rest na medyo not so good ang resulta ng midterm exam. Okay? Next. How about the x is positive 1? Ikaw naman, isubstitute mo sa f double prime. Adrian Temprosa. Ano makukuha mong f double prime kapag ang x ay positive 1? 30 po, sir. Positive 60 minus positive 30. So, positive 30. What is your conclusion, Adrian? If positive ang f double, maximum o minimum? Local minimum po. Okay, minimum naman dahil concave upward. Next, ano ang value na kapartner ng positive 1? Substitute mo sa original. Ikaw naman,
Christian Suarez. Christian Suarez. Negative 2 po. Dahil 3 minus 5, negative 2. O yun. So, meron ka ng 3 points na nakuha. Yung sa zero, origin, ay inflection points. Ayun. Sa negative 1, positive 2, maximum. Sa positive 1, negative 2, minimum. Dahil nabanggit nyo kanina dito na sa origin, point of inflection, kaya pag kinonect ninyo ang 3 points na ito, hindi po basta straight line na ganyan, ha? So, dito muna tayo sa may relative max. Dahil relative max siya, concave downward. Sa minimum, concave upward. Edi, pag kinonect mo na ng tuluyan sa origin, dahil sa origin ay nag-change ang concavity. So, una, pa-concave down ito, then naging concave up. Nag-change. At ito naman, dahil pa-concave down na yan, wala nang point of inflection dito, so tuloy-tuloy na yan. Negative infinity na yan. Dito naman, tuloy-tuloy na positive infinity. Guess nyo, class? So, hindi lang po basta connect the dots ang gagawin nyo. At pagdating nyo ng physics, ay malalaman nyo po ang meaning ng ano ang interpretation ng pagiging maximum at minimum ng mga value ito. Depende po kung anong x variable ang pinag-uusapan. Ito ba ay temperature? Ito ba ay time? Kaya ang mga derivative natin ay mga velocity na, acceleration na ang tawag. So, doon po ninyo gagamitin. Okay, so para po i-sum up natin ang ginawa natin, yan. So, kailangan nyo po sa pag-i-sketch ng graph or ang tawag natin ay curve tracing ng mga algebra at transcendental function. Ayan po, mayroon po dining 7 steps. Ang una ay algebra. Wala pa yung calculus. X-intercept. Pag x-intercept, yan po yung dadaanan sa x-axis. Ang letter y po ninyo ay i-equate nyo sa 0. Isosolve nyo ang x value, yun ay x-intercept. Pag y-intercept naman, ang x naman, ang i-equate nyo sa 0, may masosolve kayong y, di y-intercept ang tawag doon. So, algebra ang step 1. Step 2, calculus na. First and second derivative. Ang first derivative, kukunin nyo yun sa step 3, critical number. Ang f prime 0 or does not exist. Tapos, paano naman ang gamit ng second derivative? Step 4. Relative maximum or minimum. Next, number 5, balik ka sa first derivative. Saan nag-i-increase at nagdi-decrease. At pagdating sa second derivative at nag-equal sa 0, may point of inflection. Pero not all has that. And last, i-check mo ang concavity. Kung ang f double prime, positive, concave upward, kung negative, concave downward. Yan plus ang summary ng curve tracing. At ayan ang ating pag-uusapan sa ating susunod na meeting. Okay? So may mga naka-upload na rin ako sa inyong classroom na videos
at pwede ninyong initialing mapanood na siya. So halos matatapos natin ang lesson ng curve tracing. So una, lahat muna ay algebraic bago ang transcendental. Okay. So pag natapos natin ito, at kung matapos natin siya, possibly ay maibigay ko sa inyo. Yan. So parang pwede na akong magbigay uli ng sunod na problem sets para kayo ay makapag-start na ng practice ninyo within the week. And if ever ay possible, ay di kayo ay kung matapos natin, yan, parang baka next week o sa ating face-to-face, since natapos naman natin yung lesson na required, so possible mabibigyan ko na kayo ng next assessment ninyo, quiz number 2, para di masyadong mahaba ang final exams ninyo. Ayan. So kaya mag-aaral na po. Ayan. So hahatiin natin ang application para hindi ang haba ng finals nyo. So hanggang dito sa curve tracing ang magiging coverage ng quiz number 2. Okay po? So I hope po ay nakita ninyo dito yung sunod-sunod na role ng pinag-usapan natin simula nung Extrema. Okay? O, may tanong pa po kayo, class? Clarification? Okay, kung wala na, hearing none. So thank you very much and see you next meeting. Goodbye, class. Thank you po, sir. Thank you Salamat po, po. sir. Salamat po.